May pagkabuhaya nga ba itong si Jerome Lastimosa? Yan ang tanong ngayon ng ibang fans ng Magnolia dahil doon sa nangyaring last play nila. Ang instructions daw ni Ed A. Tenorio ay quick 2 points ang gawin pero tumira ng 4 point shot itong si Jerome Lastimosa. At natalo sila. Hindi ito first time na nangyari. Kung maalala ninyo, dati itong si Paul Lee open for a 3-point shot. Pero pinili ni Jerome na siya ang tumira dito. So sabi nga nila, may pagka-hero ball daw talaga yung laro ni Jerome. At hindi ito nakatulong sa Magnolia. Pero pinagtanggol ni L.A. Tenorio itong si Jerome Lastimosa at sinabi na decision making daw yun at dapat eventually matututuhan ni Jerome kung ano ang dapat gawin sa mga ganong sitwasyon. Nga mukhang sa ngayon, itong Magnolia, syempre disappointing start yan para sa conference na ito. At alam naman natin na kinakailangan ng Magnolia ng mag-good start para mapakita kaagad-agad na sila magiging championship contender. Pero itong nangyari kay Jerome Lastimosa, maraming nang kumu-question kung siya ba ay fit talaga na maging top point guard ng Magnolia Hotshots. Dahil syempre kung ikaw naman itong Magnolia, ang hinahanap mong point guard, hindi lang yung take charge guy, kung hindi yung magaling mag-implement ng mga plays at yung mataas yung basketball IQ parang si L.A. Tenorio. Yung bang laro at estilo ni Jerome Lastimosa ay nababagay sa Magnolia. Yan ngayon yung pinag-uusapan ng mga fans. Kasi nakita na natin before na pag ganitong clutch situations, kung ano ang ginagawa ni Jerome, usually gusto niya siyang tumitira. Pero dito kasi nangyari sa Phoenix, hindi ito nagtagumpay. At gumawa siya ng sarili niyang diskarte na hindi naman hindi umubra. So, paano ngayon ang gagawin nitong si Coach L.A. Tenorio sa ganitong klaseng sitwasyon? Tignan natin kung magkakaroon ng adjustment itong Phoenix Football Masters at kung sakali nga na maging mas maganda pa yung sitwasyon ngayon dito para sa Magnolia Hotshots. Ang Meralco Bulls daw ngayon ay nakikipag-usap sa iba't ibang mga teams para sa mga possible trade transactions. At ang involved dito ay yung kanilang dating leading scorer na si Alain Maliksi na ang balita ay nasa trading block na. Dahil nga dito sa paggaling nitong si CJ Cancino at Chris Newsome. At yung of course si Jason Brickman maglalaro na rin. Mukhang mawawala na talaga ng lugar si Alain Maliksi sa Meralco. At yan ang dahilan kung ba't ito'y gusto nang i-trade at malamang sa Blackwater daw ito mapunta. Baka maging kapalit ni Alain Maliksi ay si Dalf Panopio, so madadagdagan na naman ng point guard ang Meralco Bolts. Kung sakaling si Dalf Panopio ang kunin ng Meralco para dito kay Alain Maliksi, asahan natin na si Aaron Black o si Anjo Karam ay ite-trade na. So masyadong magiging clog yung rotation nila o baka si Chris Banquero ang i-trade ng Meralco Bolts. Kung sakali naman na hindi si Dalf Panopio kunin at si Christian David, iyan yung makakatulong talaga sa Meralco. Dahil ito si Christian David ay 6'8 player. So syempre, magiging malaking bagay yan para doon sa frontcourt ni Coach Luigi Trillo at Nenad Vucinic. Ngayon, ito naman si Maliksi, pag napunta sa Blackwater, doon magkakaroon siya ng playing time at magkakaroon siya ng chance na ipakita na kaya pa rin yan maglaro ng high quality level dito sa PBA. Magiging leading scorer sigurado yan o isa sa mga leading scorer kasama ni Cedric Bearfield at yan yung nakita natin na posible na mangyari dito sa Meralco Blackwater trade. Kasalukuyan kasi gumagawa daw ng paraan ngayon yung management ng Meralco at Blackwater para magawa na ito ng solusyon at as soon as possible masubmit na yung offer sa PBA para naman maging ready na talaga sila at mas masiguro na sa mga susunod na araw ay matapos na kaagad ito para naman maging sure ball na itong magiging trade sa PBA.